Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. Yan mga ka-review pa-subscribe po. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ngayon nga po mga ka-review, ito po yung ating pag-usapan, no? So ito, 10 barko ng China laban sa 2 barko ng Pilipinas. Patentero sa karagatan. Yan mga ka-review, pasensya na po sa boses ko, no? Medyo ano pa. Alright. Ito po ay mula sa Kasaysayan Pinoy. Yan mga ka-review, kung di nyo pa po na-subscribe, no? Si Kasaysayan Pinoy, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Ito na po. Simulan na po natin ito. Yan, Kasaysayan Pinoy. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa mahigit 10 barko ng China ang humarang sa 4 na barko ng Pilipinas sa pinakahuling isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Madaling araw ng Miyerkules noong 4 ng Oktubre nang marating ng resupply team ng Pilipinas ang Sabina Shoal, dala ang mga pagkain, supply at mga karelyebong sundalo para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dito sila susunduin ng mga escort mula sa nakasadsad na barko. Pero nakabantay na rito ang barko ng China na sumunod sa resupply team. Bago pa nga nito, noong Martes pa ng gabi, nakabuntot na sa kanila ang isang drone. Sa oras umano na narating nila ang 12 nautical miles at mas malapit na sa Ayungin Shoal, tsaka manghaharang ang China. BRP Sindangan at BRP Cabra ang mga escort ng 2 resupply ship habang lampas sa 10 barko ng China ang hinarap nila. Malayo pa sa Ayungin Shoal ay kita na ang mga ito sa harap, gilid at likuran ng mga barko ng Pilipinas. Noong pasado 10:00 na ng umaga nang magparamdam ang China Coast Guard 4301. This is China Coast Guard vessel 4301. The Chinese name the island and fleet in the South China Sea. China Coast Guard 4301. This is Philippine Coast Guard. PRP Cabra MRRV 4409. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage. Habang papalapit sa Ayungin Shoal, dinikita ng resupply team ng Grabe, inutusan yung China, no mga ka-review Sabi, i-clear nyo daw yung dadaanan namin. Dadaan kami dyan. Isipin nyo mga ka-review, 2 barko lang po ito. At yung China is 10 po. Kung talagang magkakaanuhan dito, talagang dihado po yung Pilipinas, no mga ka-review. Pilipinas ng mga barko ng China. Maya-maya pa ay humarang na ang China Coast Guard 5201. Kung matatandaan, ito ang parehong barkong nag-water cannon sa resupply boat ng Pilipinas noong Agosto lamang. Habang nangyayari ang mga ito ay lumayo na ang resupply boat ng Pilipinas. Ang BRP Sindangan naman ang dinikita ng China Coast Guard Ship 4301 at hinarang ng isa pa nilang barko. The China Coast Guard 21551. We're blocking our planned route. Sa kabila ng mapanghas at delikadong pagmamaneobra para paghiwalay ng Sindangan at isang resupply boat, nakalusot pa rin ang huli. Habang ang BRP Sindangan naman ay pinaliligiran ng 4 na barko ng China. Tinikitan at hinarangan rin pero nakalusot ang BRP Cabra. Nang halos makalapit na ang 2 resupply boat, muling nagbigay ng mensahe ang China. In the spirit of humanism,
We will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary living materials and rotating personnel to the illegally grounded vessel 57. No other ships will be permitted to enter. You are blocking our planned route. Your action will affect Gra- Philippine-China relations. Grabe mga ka-review, no? Kasi tayo patuloy yung sinasabihan na you are entering illegally, no? Illegal daw tayong pumapasok. Nako, sila itong illegal na pumapasok sa hindi naman sa kanilang teritoryo, di ba mga ka-review? So talagang matigas din talagang bungo nitong China ito mga ka-review. Hindi lang bungo, pati mukha na rin po matigas. Nako talaga Alauna ng hapon nang sa wakas makalapit sa BRP Sierra Madre ang dalawang resupply ships. Bantay sarado naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang hindi makalapit sa Ayungin Shoal. Habang nangyayari ang harangan ay may lumipad na eroplano ng Philippine Navy at may tila isa pang spy plane din na umaali-aligid sa lugar na hindi sigurado kung kaninong bansa ito. Dumaan din at halos dumikit na ng halos 800 meters ang China Warship 630 sa barko ng Pilipinas na hindi naman daw ginagawa ng China dati. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, hindi umano sila nagde-deploy ng mga Philippine Navy Gray ships sa tuwing magkakaroon ng mga resupply mission. Kaya inaasahan din nila na hindi din magde-deploy ng mga warship ang PLA Navy. Dahil ang gawaing ito ay makakaengganyo sa mas malalang resulta. At nang subukan ng PRP sindangan na makalapit ay humarang at halos banggain ito ng barko ng China. grabe no mga Ayon pa ka-review. kay Commodore Tariela, nakakabahala umano ang mga ginagawang aksyong ito ng China at kung hindi umano ganon kahusay ang ating mga Coast Guard skippers na magmamando ng ating mga barko ay may posibilidad Ito talaga ng mga ka-review pag ito dito patuloy ang ganitong mga activity, no? Itong pangaharang sa mga resupply boat natin, no? Resupply ship. Di ba? Medyo delikado po ito pag ganito ng ganito kasi hindi natin alam yung utak ng ng China mga ka-review kung tupakin yan, di ba? At bigla na lang, di ba, paputukan itong ating mga barko. Ilan lang yan mga ka-review, dalawa lang. Dalawa versus 10. Nako, sino bang mananalo dyan? Di ba? Makaano ka man dyan ng dalawa, di ba? Sabihin natin masira mo yung dalawang barko nila o may 6 pa. Talagang dihado po tayo in terms of mga ganitong di ba, sa mga kagamitan. Kaya kailangan po natin ng suporta ng mga kalyado nating bansa, mga ka-review. Sa palagay nyo, pag ito nagpatuloy talaga, medyo delikado po, magkakaroon talaga ng gera. Wag naman sana. Kasi hindi naman papayag yung mga, di ba? Hindi naman papayag yung Philippine Coast Guard na banggain lang sila or paputukan, di ba mga ka-review? Ilalaban at lalaban yan kasi may mga sinumpaang tungkulin din po yan. na bumangga ang ating barko sa China Coast Guard ship at maging insidente ito na gagawa nila ng kwento na binangga natin ang China Coast Guard vessels. Ito umano ang ating pinaka-iniiwasan na mangyari. Ayaw nating matake advantage nila ang pagkakataong ito. Tama. Alas 5 ng hapon, ligtas at tagumpay na naihatid ng mga resupply boat ang kanilang mga daladala at nakalabas na ng Ayungin Shoal ang dalawang mga bangka. Magtutuloy-tuloy umano ang gagawing resupply mission ng ating bansa at hindi natin kinakailangan na humingi ng permiso sa China dahil nasa loob ito ng ating exclusive economic zone na sakop ng Pilipinas. Panahon na para baguhin ng Pilipinas ang strategiya nito laban sa China. So yun na nga mga ka-review nasa loob ng ating parang nasa atin ba? Tapos tayo patuloy yung sasabihan na
you are entering illegally. Naku, talagang napakakapal po ng mukha ng mga inchik nito, no? Kung sino pa tuloy yung may-ari, no, ng soberanya, eh siya patuloy yung sasabihan na, oops, illegal kang pumapasok dito, labas. Talaga naman, Sa ginagawa nitong pagbubuli sa ating mga mangingisda at Philippine Coast Guard. Hindi na matigil, nagiging paulit-ulit na lang ang ginagawang ito ng China sa Pilipinas. Kung totoo na nakapupuwing ang maliit sa malaki, bakit hindi ito magawa ng Pilipinas sa China? Kung hindi kinikilala ng China ang inilabas noong Hulyo 12, 2016 na Arbitral Tribunal in the South China Arbitration na the Republic of the Philippines versus the People's Republic of China na unanimous ay inaward sa Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo. Kailangang mag-isip ang ating gobyerno ng ibang paraan kung paano natin maipupursige ang ating karapatan sa ating karagatan. Napakaraming produkto ng Chinese sa Pilipinas. Bakit hindi natin i-boycott ang mga ito? Kung gagawin natin yan, baka ang iba pang maliliit na bansa na apektado rin ng pambubuli ng China ay makasimpatya pa sa atin. Marami namang mga maliliit na bansa na nakakaranas din ng pambubuli ng China tulad ng Vietnam at Indonesia. Subalit sila ay hindi nagpapasindak sa higanteng bansang ito. So, totoo po yan, mga ka-review. Kung ibaban natin lahat ng mga produkto ng China, di ba napakarami po eh. Sa online lang makikita mo, di ba, maraming made in China, di ba? O sa buong mundo yan, mga ka-review. E paano kung meron lang talagang mag-umpisa nito, di ba? Na iban. Tapos sunod-sunod na yan ng mga bansa magbaban din sa yung mga hindi ka-alyansa ng China, di ba? So malaking kawalan yan sa kanilang mga ka-review. Di ba? Malaking kawalan po, no? Sa China kapag ibinan, i-boycott lahat ng kanilang mga produkto, lahat ng kanilang mga brand, no? Malaking kawalan po yan at posibleng bumagsak po ang kanilang ekonomiya dahil po dyan. Hindi lahat ng laban ang nananalo ay ang mas malaki. Kailangan lang pag-isipan ng mas maliit kung ano ang kahinaan ng kalaban niya sa iindahin nito. Alam ng maliliit na mga bansa na binubuli ng China na lamang ito sa puwersa sa usaping militar kaya wala silang kalaban-laban dito. Pero kung hindi nila tatangkilikin ang mga produkto ng China, malamang indahin ito ng dating tinaguriang sleeping giant. Pagkaisahan ng China na wag tangkilikin ang kanilang mga produkto ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan, at sumama na rin ang Taiwan na matagal na nilang pinagbabantaan na sasakupin, ay baka maisip nito na mahalaga pala ang maliliit na mga bansa para sa kanilang mga produkto. Patuloy na nagpapalakas ang China ng kanilang puwersang militar sa mga isla na sakop ng Pilipinas, pero wala tayong magawa dahil laging nag-aalala ang ating gobyerno na baka giyerahin tayo. Siyempre mga ka-review, pag ginera po tayo ng China, wala po tayong magagawa, di ba? Kulang na kulang po tayo sa gagamitan at saka ayaw po natin ng ayaw na po natin ng gera, mga ka-review, ng digmaan. Kasi, nako, mahirap po. Mahihirapan po yung mga mahihirap, di ba? Katulad natin, di ba? Napakahirap po siguro pag mayroong digmaan sa panahon ngayon. Kasi hindi kakayanin eh. Kung noon nga, di ba, mga ka-review, yung mga dating colonization, di ba, nakita nyo, mababasa nyo sa libro, mahirap po ang pinagdaanan ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Kaya wag naman sana po. Hindi natin kaya sa ganong paraan ay mag-isip tayo ng mas mabisa na mararamdaman ng China. Napuna na natin na sobrang daming protesta na ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Kahit lahat pa yan ay pabor sa atin, ay wala ring mangyayari dahil hindi ito kinikilala ng China.
Suntok sa buwan ng ganitong ginagawa natin, nagsasayang lang ng pera at pagod ang gobyerno ng Pilipinas. Subukan nating hikayatin ng mga Pilipino na wag bumili ng mga produkto ng China. Makakabawas pa ito sa kanilang mga gastusin. Syempre, malalaman agad ng China yan kaya gagawa sila ng paraan na kausapin ng gobyerno ng Pilipinas para hindi lumala ang hindi pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Malaking problema nila yan. Tama po ng mga ka-review. Kung hindi po natin kaya sidigmaan, doon po tayo, no? Maghanap po tayo ng ibang paraan para malaman ng China na seryoso din tayo, di ba mga ka-review? O, gaya nga ng sabi ni Kasaysayang Pinoy na dito sa kanilang mga produkto, no, kasi nag-i-export sila. O, i-boycott natin, i-ban natin lahat ng kanilang mga produkto. O, edi parang nakaano na rin tayo, nakaganti na rin tayo mga ka-review. Kasi pag ganon, no, tapos marami ang gumaya mga ka-review, ibabagsak po ang kanilang ekonomiya. Which is na, boom, nakaganti na po tayo sa kanila. Diba? Oh. Sa palagay niyo mga ka-review, posible ba ang ganon? Pwede ba ang ganon? Epektibo ba siguro ang ganon? I-boycott natin lahat ng kanilang mga mga produkto. Kapag hindi pa yun pag hindi pa yun parang umepekto mga ka-review, no? Pag hindi pa yun umepekto mga ka-review natin, paalisin na rin natin siguro dito lahat ng mga in-check, no? Mga checkwa, mga ka-review, itong mga singkit, no? Para lang malaman ng China na seryoso din tayo, di ba? Pero alam ko medyo hindi yan ng gobyerno. Kasi yung mga ibang in-check ipabor naman sa atin, yung mga talagang Pilipino na, no, dito na sa Pilipinas tumanda, ipabor na rin sa atin yan. Hindi na sa kanila kasi dito na sila naniniraan. Well, anyway mga ka-review, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito, pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito sa issue ito, right? Alright, maraming salamat po mga ka-review at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe kay Kasaysayang Pinoy, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan mga ka-review, maraming salamat po.